Good morning, guys. Welcome. It's another day again. Welcome to my vlog of documenting a day of becoming a forex trader. So, kagigising lang natin. Pinalabas ko lang yung mga kasama ko. So, magliligpit na tayo ng ating magliligpit na tayo guys natin higaan. Actually, kanina pa ako gising. Pinapauna ko lang guys yung dalawa kong kasama. And naantok pa talaga ako. Pero yun nga, kailangan natin gumising. Kasi mayroong kumatok na tao sa loob ng bahay. Nakapag-toothbrush na rin ako, nakapag-hilang. Bibihis lang tayo guys, okay? Siyempre dyan muna kayo. Gising ako ng maaga, alas 5:30. And then, wala tayong magawa. Nagtingin na ako ng chart and kahapon guys is tinatry kong i-navigate yung aking chart ng ng trading view, and hindi natin magamit lahat ng features na kasi naka 30 days trial, kailangan magbayad. But anyway, we will use na lang kung ano yung kaya natin. Siyempre, mamaya pa tayo maliligo as usual. Saglay lang tayo ng konti. Ayan guys. Siyempre, kailangan natin ng ating welcome sa si Bubu. Si Bubu. So guys, iinom muna tayo ng ating ritual. Yung ritual ko na vinegar sa warm water. So, ayan. Ready na tayo. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung
trading view. So ayun guys, 7:05 Wednesday, February 19. Trading view is ayun na, ito na siya guys. Okay. So kagabi pinagpuyatan ko talaga siya guys na maano yung trading session. Ang nakalagay sa atin natin is volume. Okay. Volume. Ito siya. And then ito yung volume weight, moving average. Itong moving average yan, and then trading session. So tatlong indicator lang yung nakalagay sa atin, no. Ngayon ito, kakalagay ko lang yan, kumbaga parang example lang. Okay, but hindi yan nakatrade. May nakatrade ako na isa. Ayan, kung makikita nyo is profit nya is 100, may gitna. Unrealized profit yan. Okay, naka-short siya sa gold. Tingnan natin sa gold. Ito. Ayan. Kung makikita nyo, yan yung plot ko kagabi. Okay. Ito yung plot ko kagabi na tingnan natin sa 1 hour. So, mas maganda talaga guys dito sa trading view kasi makikita mo kung saan ka nag-entry. Tapos, ito indicator na trading session. Makikita mo kung saan nag-open ang Tokyo session, London session, and New York session. So, tatlo lang sila. Okay? So, ito ngayon yung aking papakita ko sa inyo yung sinatawag na value area na ginawa ko. Okay? Ayan. Kumbaga, ito yung closing price nitong Friday. Okay? Ay, nung Monday. Ayan. Closing price, opening price, and yung week niya is the probability price na balikan. So, yan yung value area. And then, ito yung, kumbaga, 38%, 50%, and 68%. Okay? Yung isang square na yan sa gitna. So, kung makikita nyo guys, ito yung, balik natin to dito. Pero close to eh. So, pag click ko to, ayan yung niya, yung opening price niya is 2898, and then closing price niya is 2935. Okay, yung height niya, yung kasama yung wick nasa 2936. Okay, so dito makikita natin yung mga price, and ang kaibahan kasi tawag dito, yung plot natin, ito makikita natin kasi nakakalculate na yung tawag dyan. Nakakalculate na kung ilan yung loss mo, ilang pips. So maganda sa trading view, but gawin lang natin tong, kumbaga, dito tayo kukuha ng exact area ng opening price and closing price, and then after that ipa-plot natin siya sa MT5. Okay, so pinat ko yun kagabi. We're expecting na pupunta muna siya sa dito sa 70 to 80% above. Okay, but I think nasa na siya 80% below, above ng candle kahapon. Ito yung below niya. So let's see kung ano yung mangyayari kasi makikita mo paakyat na yung market. Okay, but nag-open siya, bumalik siya. Kung titingnan natin guys, bumalik siya dito sa closing price ng Monday. Ayan, nandyan na siya. Tingnan natin sa 1 hour. Ang rules is tawag dito,
ito yung support niya. May kita mo yung BWMA, yung moving average natin. Okay, nagbibigay ng support and resistance. So ngayon, kung makikita natin dito, may tawag dito yung may tawag dito guys sa ganitong candle na dalawa. Okay. So, kung makikita natin dito is ito yung closing price, di ba? Ay opening price. Ayan. Binalikan siya ng ng candle. Makikita mo. So, let's see if dito basa nyo Tokyo session is kukunin niya tong yung area na to, 618. Yan. Okay. Tokyo session. So, let's see mamaya. Kasi, yung nasa 4 hours niya guys, okay, nakaberry siya. Okay, nakaberry siya. So, it is possible na kunin niya ditong area na to. And then, aakyat siya kasi sa 1 day session niya, may kita niya bullish. Ayan, bullish trend. So, yan muna guys. Mamaya naman. So, ayun guys yung pinag-aaralan ko pa na pag-plotting sa, although kasi napapansin ko noon nagpa-plot ako, nag-trade ako, alam mo yung walang exact or walang discipline kasi sa trading view medyo I find it hard sa una, and then parang binabalik-balikan ko na lang siya kasi nga tawag dito, isang way ba para nakakatulong sa akin tong pag document is nagagawa ko siya na i-execute kahit nahihirapan ako. So parang for me, habang nagdo-document ako is makaka-develop ako ng ng tawag dito, ng habit na okay, hayaan lang natin. Okay, ito yung plot. So may babalikan ako kasi trading view, makikita mo talaga yung tawag dito, yung kung saan ka or kung ano yung ginawa mo. Yun. Diba? Kasi tawag dito, makikita mo yung kung saan or kung anong price, alam mo yun, anong price ka nag-entry, lahat kasi nasa tawag dito, nasa chart niya. And medyo magulo pa sa akin, meron pa akong mga hindi alam sa trading view, but we will see. Marami pa naman tayong oras pagka i-explain or i-explore natin lahat, although sa una mahirap, syempre hindi yun may iwasan, but at the end of the day we just need to tawag dito, be consistent sa ginagawa natin. Ngayon guys, maghihintay na ako ng estudyante, and then saglit-saglitan lang natin pagka may oras ako, kasi nga ginagawa lang natin to is spare time natin. And let's try sa phone ko na ilagay yung yung trading view, kasi may trading view na ako dati sa phone ko. Okay, so yung MT5 doon lang siya. Gagawin natin, compare natin kasi parang mas malayo yung malayo yung alam mo yun, yung maraming kulang na parang kasi yan updated sa trading view, naka-updated siya every 5 minutes. So sa MT5 naman, delayed siya ng 15 minutes. So hindi sila accurate pareho.
So ayun guys, see you later. So ayun guys, habang naghihintay tayo, maglinis-linis tayo dito sa labas. So alam nyo na, kailangan may trabaho. Tapusin lang natin to, pagkatapos pahinga tayo. Traffic guys. Hello guys. So nandito na tayo sa bahay. Traffic kanina sa aking daan pa uwi. Ngayon may inuutos na naman sila. So kailangan kong hanapin pero wala naman. Nahanap nila tong sesame oil. So ilipat lang natin dito. Para dalhin sa kabilang bahay. Lipat ko na lang. So ayan na, tapos na. So pupunta naman tayo sa kabilang bahay para ihatid to. And hindi pa ako tapos tawag dito. May tumatawag guys. Okay, so i-cancel ko muna tong video ko. May tumatawag sa akin. So see you later. So ayun guys, dala na naman tayo. It's 10:27 AM. And pagka-uwi ko, ito, inutusan naman tayong dala ng sesame oil sa bahay ng anak ng matanda. Kasi yung matanda is naandun sa bahay ng anak niya. Doon natulog. So, ang gagawin natin, pagka nadala na natin to, uwi na naman tayo. Pero hingi tayo ng panggasolina. Kasi nga is yung aking minaneho kanina na Land Cruiser is wala ng gasolina, and ito din paubos na. So hihingi tayo ng panggasolina. And kanina guys, update ko kayo dun sa fine na nakuha ko sa rent-a-car. Ano siya, pumunta ako ng rent-a-car, and then after that sinadjust sa akin na mag-send ako ng email or objection sa Abu Dhabi website kasi nga hindi accurate yung oras. And I remember nung time na yon, along the way, kasi nasa 2 lanes ako sa speed lane. Ngayon, nasa gitna lang ako. Merong dumaan sa akin na matulin. And then, nakita ko talaga na nag-capture siya. So, that time, syempre, mabilis yung sasakyan. Hindi nila basta-basta mabilis talaga. Nakita ko yun yung kinaptured nila yung But, hindi ako hindi ko siya pinansin. Kasi nga, nasa lang ako. Nasa 120, 118, ganon. Kasi nga, yung speed is 140. So how come na nagkaroon ako ng violation? Nung time na yon, alam ko yung speed ko, and yung oras na yon is nasa tawag nito 10:39, nasa Dubai na ako noon. So yung location niya nandun pa sa tawag dito Abu Dhabi. So mag-object tayo and let's find out kung ano yung result. Okay, kasi makikita naman nila yon, i-review nila yon.
around kasi yung location is malapit lang guys, 30 minutes lang sa car kung saan ko kinuha yung car. So yung captured time nila sa akin is 10:39. So mukhang malabo, hindi ko alam kung paano, kung saan kasi overspeeding yung nakalagay. So ito, malapit na ako sa hindi pa pala, medyo malayo pa. Then guys, see you later. Update guys sa aking daily routine. So inutusan na naman ako na kumuha ng damit, and now nagpagasolina ako, and nagutom na tayo, no, kasi anong oras na, alas 11:30 na, hindi pa tayo nakakain and hindi pa nakakaligo. So sabi ng is 2 minutes daw, but until na wala pa yung chai ko tsaka parata. So yun guys, gusto kong mag-check dito sa ko, but i-download muna natin yung ating trading view. Okay, ito tawag dito para naman matrack natin yung ito yung sinasabing kahit saan kang lupalo basta may internet ka, mamomonitor mo yung mo, yung tawag dito, yung trade mo. So ayan yung trading view, kung nakikita nyo. Hindi nyo makita yan sa taas. Ayan, nag-download na ako. So meron akong hinihintay yung aking tea. Wala pa. Nahulog yung phone. So balikan ko kayo mamaya. So guys, nandito na yan. Thank you. Thank you so much. So nandito na yung ating chai. Okay, chai, tea time. Ang pangalan nito ay Karak Chai. So ngayon kakain tayo habang bumabiyahe. Okay, atras na pala ako. Mamaya na ulit guys. So ayan, tapos na tayo maligo. Check tayo madali sa ating trade. So meron tayo 15 minutes, 10 to 15 minutes. So mag-check tayo ng ating chart bago tayo magsundo. So ayan guys, open natin yung ayan, connect na siya. So meron tayong trade sa via MT5. So ito yung ating pending yung 27 natin is ito na siya. Okay, so meron tayong ating history. Okay, ito yung kinos ko na TP kagabi. Okay, kagabi yan. So ito na yung tawag dito, meron tayong tatlo. Ayan, ito pa lang, isa pa lang yung na-SL natin ngayong araw. Okay, tatlo pa lang yung na-SL natin ngayong araw. Hindi ako magsalta ng malakas guys kasi may tulog yung kasama ko. So ngayon yung BTC, wala tayong trade. Okay, remaining balance 33. Kahapon is 27 na lang, diba? So ngayon is 33 na. So ngayon meron tayong negative 22. So either na stop out siya, masunog, or hindi. Wala tayong trade dito. Okay, wala tayong trade sa BTC. Ang trade natin is gold lang. So check natin sa trading view. So ito yung trading view natin guys. Nawala na yung ating di natin alam kung na-TP ba siya. Di ba wala siyang ganina. Wala na yung trade natin. So check natin sa nasa gold tayo. Close lang muna natin kasi kanina pa yan. Close muna natin.
Open natin ulit. So, ito yung ginagamit ko. Punta tayo sa gold. Sundo na ako guys. So, check natin sa gold. So, ayan. Kung makikita mo is natipis siya. But I think nag-entry ba tayo? Okay. So, tingnan nyo guys unrealized profit is negative. So, I think nasa gold tayo. Tama ba yung ano? Pero bakit? Tingnan nyo meron ba tayong TP dito? Tsaka, meron tayong take profit tsaka stop loss. Okay? So, ang take profit natin is 2915. So, mali yung natin. Okay? Mali. So, if ito yung nasunod kanina, so, ibig sabihin, take profit na tayo. O, diba magulo? Defined. Okay. So, nawala na yung trading session natin. Mamaya na. Madalin natin to guys. So, 2915 2953. So, dapat na profit tayo. Bakit tayo naka-stop, so naka-sell to ng short. So, ibig sabihin naka-sell tayo dito guys. Hindi tayo naka-buy. Okay. Ito yung position order natin. Buy. Naka-buy tayo. But, ang gulo. Naka-buy tayo but the take profit is mali yung natin guys. O diba? Magulo. So, ang gagawin natin, i-edit natin tong position. Okay. So, dapat ang stop loss is take profit modified. Yung price niya ngayon is tingnan natin okay. So, alam ko na. Tama nga. So, hayaan lang natin. Tama yung natin. Mali yung nakita natin kanina. So, nasa 1 day. Tingnan natin sa 30 minutes. Okay, guys. So, titingnan natin until mamaya kung alin yung magiging natin. Okay? So, sabi nila, sa opening price daw, if pumasok yung price ng 2.5 hours dito sa value area, 80%, ito na yun. Pupunta siya dito sa baba. But if not, okay, so, it will continue up. So, ito natin yung let's navigate sa ating let's navigate this trading view. So, ito muna, magsusundo na ako. So, ayun guys, alam niyo naman, magulo yung, magulo pa yung explanation ko and everything. So, magsusundo muna tayo. At yung oras natin is sobrang, iksi lang. So, explain ba natin better sa mga susunod na araw. So, ayun guys, tapos nating maligo, gano lang tayo ng konting oras. Ngayon magsusundo naman tayo ng mga estudyante, mga maliliit. Hindi ako masyadong nakakapagsalita ng malakas kanina guys, kasi nga may yung dalawa kong kasama na katulong tulog. Okay, so wala nga naman tayo magingay doon.
Ngayon guys, kahit ako naguguluhan ako dun sa ano ko, strategy ko. But anyways, along the journey, along the process, sa ginagawa natin o sa ginagawa ko is magkakaroon din tayo ng diretso. Okay? May rules na tayo, but the thing is, ina-navigate natin sa trading view kung saan yung closing price, kasi guys walang indicator na yung sa ano, sa volume profile. So ang 80% rule is ang indicator lang na pwede mong ano is volume profile. So kailangan kasi ng ano, ng subscription yung trading view, but the same time pwede naman natin siyang gamitin, okay, paper trading, para makapag backtest tayo. So isa-isahin natin, okay? Gagawa tayo ng ano, kasi kahit ako na naguguluhan sa ginagawa kong strategy sa pag backtest, actually hindi tayo nakakapag backtest kasi nga is tawag dito, kailangan natin pag-aralan yung sa price, okay, para malaman natin kung saan yung papuntang direction. Kasi kung yung basta lang tayo nag-entry, kita nyo naman magulo na kahit saan ako mag-entry. So, parang hindi lang, parang talagang kailangan natin ng enough time para tawag dito, manavigate kung paano gamitin lahat ng tools or ano sa trading view. Kailangan natin pag-aralan, and then let's compare sa MT5. So mamaya pag may time ako na, alam mo yan, pagkatapos ko ng sundo is yun ang gagawin ko, okay? So pag-aaralan natin kung saan tayo sa part na kailangan natin yung determine natin kung saan ba yung POC na sinasabi niya na point of control. So ayun lang guys, hope you're having a good day. Sa akin eto, busy, and kahit busy, nagagawa natin kahit papaano silipin yung ating raid, okay? Kasi hindi naman tayo nagsasayang ng pera, kaya nga tayo open ng demo account para pag-aralan yung forex trading. So samahan nyo ko or sabayan nyo ko sa pag-discover sa mundo ng forex trading, kung paano kumita at maging isang full-time trader na kung saan hindi na tayo mangangamuhan, di ba? So isa ito sa mga way kung paano natin masusolusyonan yung ano, yung tawag dito, yung makaalis ka sa 9 to 5 job or contractual. So ayun guys, using my one hand, kailangan natin ng parking area. So mamaya naman. Hi guys, I'm back. So andito na ako sa bahay at tapos na tayo magsundo sa first batch. So ang gagawin natin is titingnan natin and pa-plot tayo sa gold. And ngayon yung gold natin is running kumbaga yung ating stop loss is 2953. So nakasell tayo sa gold dito sa trading view. Ngayon naman guys, papakita na ito-try natin na mag-plot kasi yung naka-plot ko is from Monday pa. So tara, jamin tayo sa trading view.
So guys, ayan na, andito tayo sa trading view. So ang gagawin natin is ma-mark natin yung hahayaan lang natin tong yung yesterday trade natin. Okay? So siya nga pala, ang balance natin dito is 172. Okay? So ito pa yung account ko last December or November, I think, di ko alam, na ang dating niya is 100,000 yung demo account niya. So meron tayong 72,000 na profit. Yun yung pinalaki ko. So ngayon, since nandito tayo at may oras tayo na 20 minutes, gagawin natin is we will sa ating magna-navigate tayo this trading view. Ang gagawin natin, magpa-plot tayo ng magta-top down analysis tayo. Okay? From day from daily chart, daily candle. Okay? So kung i-open ko yung trading session, naka-open siya, pero sa day kasi hindi siya nababasa. Hindi siya nakikita. Okay? So ngayon ang gawin natin, dito tayo sa yesterday chart. Okay? Yesterday candle. So kung makikita nyo, ayan, itong box na yan guys, yan yung kahapon na tawag dito, kahapon na, tanggalin muna natin to. Okay? Ito yung kahapon na candle. So yesterday candle to. So ang gagawin natin, i-long press na lang natin to. Wait lang kasi dapat candle. So nung nilong press ko guys, ang lumabas dito is yung opening price 2898.710. Ito yung high, ito yung pinakang taas na price na inabot niya, pero ito yung height, ito yung low, ito yung close. So open, high, low, close. Okay? So ang gagawin natin, i-mark natin yung opening price, yung high, yung low, at yung close. So dito guys, ang opening niya is 2898. So kunin natin tong kunin natin to, and pa-plot natin to dito sa dito naman makikita natin yung price, yung kulay blue na yan yung tawag dito, yung opening. Okay? I mean yung closing pala. Naam. Irus kalas? Ma? Iros. Store. So may tinanong yung katulong sa akin kasi wala daw bigas na sa tawag dito, wala ng bigas. So ngayon guys, yung dito kasi bullish trend tayo, di ba? So bullish trend tayo. Ang ginawa ko, ito yung opening. So pagpapalitin ko lang sila. Yung opening is nasa baba kasi pataas siya. So dihilahin natin to. Okay? Pababa. So ibababa natin to dito. Ang kanina yung opening price niya is 2898.710, di ba? So dito, ito yung opening price. So gagawin natin, long press lang natin yan. Tapos settings, coordinates, ito yun, papalitan lang natin to ng 710. Okay, so yan na yung opening price. Ngayon naman, ang gagawin natin is itong closing price. So open muna natin yung pagkalak niya. Okay, so ayan yung closing price niya. Long press lang natin to ulit kasi ang closing price niya is 2935420. So click ito, okay, visible 2935390 ba yan? Hindi ko pero sakto lang din yung natin, 390.
390. I-check natin uli. 420. Okay. Mali pala tayo. So, ang closing ano niya is 420. 420. Okay. So, ayan na guys, yung ating daily value. Okay? Yan muna yung gagawin nating daily value kasi nga, ang kinukuha ko lang is yung pinakang body. Okay? And then, ang gagawin ko, okay, kasi meron na tayong nakalagay na opening and closing. Ang gagawin ko ngayon is, yung box is, ibababa ko hanggang sa kanyang wick. Okay? Kung makita nyo, hanggang sa kanyang wick. So, alam natin kung hanggang saan yung probability na price na dinaanan niya. I mean, yung price na dinaanan niya. Okay? So, ayan. I think, ibaba natin ng konti yung dito. Okay. Magulo pa yung ano ko. Kasi pasensya na. Wala pa tayong pangbili ng stand. Okay? So, dito, sabi nila, okay, yan na nakalagay value area. Okay? So, ito na yung pinakang niya, pinakang 50% niya. Okay? 50% niya ng buong candle. Kasama yung wick. And then, ang gagawin ko guys, okay, ang gagawin ko, kuha ko ng pupunta ko ng hour 4. Okay, hour 4. Ayan. So, for sure, itong natin na to, mahihit ang TP niyan. Okay? Kita naman. So, kung sa hour 4, makikita na natin kung saan yung session, trading session. Okay? Now is, London session. Ito siya. Kung makikita mo, kaninang around, I think around 2 p.m. Ayan. 2 p.m. is London session. Okay? And then, dito naman, okay, yung Tokyo session, okay, ito yung New York session. Makikita natin, New York session, kung makikita mo around 10 p.m. kagabi. And then, nag-open ang market ng 6 a.m. Okay? Dito na sa Tokyo session. Ayan. Ayan. Yung candle na yan. Ito na yung Tokyo session. So, ito yung tapos. Okay? Ito yung tapos. Ito yung open. Ito yung open. Tokyo session. So, ngayon guys, yung opening price nung yesterday. Okay? Pupunta tayo ngayon sa 30 minutes naman. Okay? 30 minutes. Kasi sabi doon, 2.5 hours or 2 consecutive 30 minutes candle. Okay? So, nandito tayo sa 30 minutes. O, diba? Ito yung opening price. Okay? Dito nag-open yung tawag dito. Ito yung opening price ng Tokyo session. 4 a.m. Okay? 4 a.m. is ano pa ata to? 4 a.m. is under New York session pa siya. Okay? So, ngayon, since ito yung opening price, tatanggalin natin. Ang gagawin natin, iusog natin yung yan. Okay, that's the opening price ng Tokyo session. Okay? Ayan. Kasi dito, well, tama lang naman pala yun, guys. Balik natin. Tama lang naman kasi dito yung opening price na ng ending price ng tawag dito ng New York session. So, sabi doon sa rule,
Okay, sabi dun sa rules guys, from opening price, okay, we will look for 2 consecutive 30 minutes candle to enter in the value area, okay, or get out on value area and then retrace and then go down again. So mas clear dito guys tingnan kasi mayroon siyang session ng market. Meron siyang Tokyo session opening price. Dito, nag-open yung Tokyo session dito sa price na to. Kaya makikita mo yung opening price. Makikita natin is pumasok talaga siya. Dalawang 30 minutes candle. And then, nag-range siya dito. Okay, volatile. And then, after that, pag London session, medyo malabo guys, pasensya na. Pag London session niya, ayan, kung makikita natin, London session, itinuloy niya pataas. Okay? And then, nandito yung support natin na moving average. Okay? So, ito yung support natin. Ngayon guys, ang opening price niya nung previous candle is 2898. Diba? So, this range na value area na previous body, ito yan yung closing price. So, dito lang tayo magti-trade. Opening and closing price. Kasi ito yung sanasabi nilang yesterday's trade took place. Kumbaga 70% na kumbaga maraming nag-trade. Okay? So, kung titingnan natin, ito yung resistance na gagawin nating resistance. I mean support level. Kung makikita natin, ito yung support level. Okay? And then, kung aakyat siya, ito naman yung support level natin. So, binibigyan tayo ng support level ng moving average. Okay? Pagdating ng New York session, tinuloy uli niya. Okay? And then, nag-ranging siya dito sa closing price kahapon. And then, makikita niyo yung price bumaba ng konti. Pero, makikita natin sa moving average na yung support niya. Hindi niya na-break yung price na itinuloy ng New York session. Kung makikita natin guys, hindi siya tinuloy. So, nandito lang siya. And then, kung makikita mo, nag-ano ulit siya ng, tumaas ulit yung market, ayan, at nag-range siya ulit, pumunta sa baba, hindi niya na-break tong dito sa New York session. And then, umakyat siya, nag-ranging konti, okay, bumaba siya ng konti sa, support natin, sa moving average, and then, umakyat ulit, and then boom, ayun na. Lumampas na siya sa closing price. So, it means, there's a probability na umakyat pa siya. Kasi nga guys, nilampasan niya na yung closing price kahapon. Okay? So, bahayaan lang natin tong trade na to. Kasi trinade ko yun kagabi, ay kanina ata, or parang kagabi. 'Di ba? Kasi nga, nagna-navigate tayo, hindi pa natin masyado napag-aaralan to sa trading view. Kasi ngayon lang talaga ako guys, nagkaroon ng oras, kaya mas malaking bagay yung pag-document ko kasi nga is, alam mo yun, parang nagtuturo lang ako, tinuturuan ko yung sarili ko. Okay. So, ipo-follow natin yung rules, and let's find a confirmation. So, ito yung confirmation niya dito guys. 30 minutes candle. From opening price. Yesterday closing price. Or yesterday closing price below. Okay? So, ito ngayon yung example ng bullish trend. So, meron na tayong ebidensya or something na babalikan
kapag once na gusto natin ng backtest. So, kung makikita natin dito, 2 consecutive 30 minutes from the opening price. Okay? So, titingnan natin kung paano to matatapos. And, let's just entry sa mga pattern na i-consider natin na probability entry to take a trade. So, kung makikita natin dito, ito lang yung ating gagamitin. Okay, ito lang. So, gawin na nating point of control is ito. Okay, let's look for tawag dito. Ito, vertical. So, let's look for point of control dito. Ayan. Lagay natin to dito. So, gawin natin is i-edit lang natin to guys. Kasi ang nakalagay is line. So, okay. Style line. Text. Lagay natin POC. Okay. Bold. And then, lagay natin ng kulay black. Hindi. Ito na lang blue. And then, okay na yung blue. POC. Yung line niya, lagay natin ng mga 20. Okay? So, ayan. Lagay natin to sa baba. Vertical top. Lagay natin sa middle. Ang laki na pala ng nasa 16 lang. POC. Visibility. Okay na siya. Style. Line. Ito nga sabi ko blue. And then ito. Lakihan natin. Black. So guys, ito na. Mag-a-assume tayo na ito yung POC. Okay? Point of control. So, makikita natin, ang point of control niya is dito sa part na to, sa lower section ng New York session. Ayan. Okay? So, yun yung POC natin na sinasabi. Kasi from base here, kung makikita natin dito, from base here, open natin. Base here, yan yung push ng market. Okay? Yan. So, nakakita na tayo ng na pwede natin gamitin POC. Okay? So, we will wait kung ano yung magiging ng trade na to. Okay? So, isa lang yung gagawin nating rule. Isang trade lang. Gagawin nating 5 trades, 1 entry. Okay? So, we will see 5 or 3 trades na sunod-sunod siya. 1 take, 1 entry, but 3. TP1, TP2, and TP3. So, yun lang guys. Balikan natin to later. So, ang gagawin ko, titingnan natin sa BTC and na-SL na siya lahat guys. So, $4 na lang. So, ang gagawin natin, magpa-plot tayo ng trade dito sa trading view, and after that, i-compare natin or i-plot natin uli sa MT5. So, medyo naglalabo-labo siya. Kung makikita nyo, ang dami may news na din. Okay? So, ayun guys. Yan muna yung araw. So, ayun, medyo clear na yung natin sa rules. Nakita naman natin na mukhang talaga siya, may probability ng 70 to 80% pwede kang mag-entry or kumita doon sa rules na nakita natin sa nakita ko yun sa Google. Well, very
underrated kasi yung 80% rule. Kasi ang lagi kong napapanood is fair value gap. Ano pa ba? Support and resistance. Mayroon siya, support and resistance. But for me, parang yung 80% rule yung gagana sa akin. Doon ako magiging komportable. So, ang gagawin ko ngayon, we will look for the right entry based on the rules and what we need to consider before entering the trades and how many trades per day we will do. So, ngayon, nakita nyo naman yung MT5 ko is $4 na lang. Diba? $4 na lang. So, I will check if kung anong oras ba tayo pwedeng umentry. Kasi, nakikita natin yung New York session is 6 a.m. Okay? 6 a.m. siya, but at the same time, hindi ko alam kung anong oras doon sa kanila or dito. But dito, I think, nakalagay na sa ano is 6 a.m. siya. And we will see kung 6 a.m. mag-i-entry tayo, 6 a.m. dito. We will check sa TradingView kung anong session. Okay? Kasi sa TradingView, nakita ko yung kagabi yung trading session na inaano ko. But there's a trading session pa na tawag dito, indicator. But nakita ko, yun yung nakita ko nung kagabi. Habang nag-research ako about sa TradingView, kung paano i-navigate sa features. Pero I think I will have more time sa TradingView, and then we will compare sa MT5. And yeah, let's see later kung ano pa yung probability na pwede nating gawin para ma-improve pa yung ating trades sa TradingView. Kasi meron siyang history, lahat. Yung futures ng short and long entry sa TradingView, pag-aaralan ko din. And yun, I will try to be consistent sa pagtitrade ko. Ngayon, it may take a year or what, we don't know. But I am documenting this so that I have my reference. Okay? Kung ano yung ginawa ko. And I feel comfortable of doing this na hindi ako nag-after sa kung ano mang views, but I am after sa growth or benefit na makukuha ko doing this. Kasi ako lang naman din na magbe-benefits nito, not other people. So, yun lang. Magsusundo na uli ako. I'm doing this as with my spare time, and I will update you sa mga thoughts ko and everything. So, dyan lang kayo. See you again later, before end of the day. So, thank you for watching. See you later in my next video. So guys, may pumara sa akin isang matanda. Titingnan natin kung saan to papunta. Assalamualaikum. When Petro? Can you help me 1 minute? Where? The street? Yeah. On the bus? Okay, come. Thank you. Thank you very much. It's okay. You need seatbelt or not? I just put because it's near also. There's a camera right there. You want the bus station? No. I'm in this area, but I'm You here forget. 2 months. 2 months. Straight. You want straight? Straight. 1 minute only. Because if you go straight, there's a highway. No. Here. Fast right. First right. No need. You're here. Okay. No need. I thought you will go outside there.
بابا في رمضان يأتي نفرات ثمن ولا ما يأتي ثمن؟ ما سامع ها؟ ما أعرف رمضان من رمضان أيوة على الحين ما أعرف متى لا يا رمضان give mama give somebody this way this that one okay enough here in Ramadan mama give somebody some food like this yes she give to somebody which villa number you 119 Villa Emia Tisatash 119 yes when I am when you took me how many back long I think one corner before the highway it's second corner because my daughter named Mona Mona you know 36 okay Mona okay if you have somebody can you bring for us told the mama one man Egyptian father and the mother and the two daughter you want yani if they give food any food okay anything. okay Can you take my number take your number yeah I will no I take your number because I am the one who put the food outside okay give me your number 050 sorry 050 1900 1900 687 7 What's the name of the mama family Mansouri أنا بس أنا اسمها فاطمة ده ماما أيوة لكن هذا family name أنا ما أعرف Mansouri how many years you work with him just 1 year you didn't know المنصوري العمري like this لا or not for not coming yeah already come yeah so Wait. already come I will decline okay because I will now pick huh I will go Musafa okay can I told you the home written you for this number no it's okay I know this room 36 but I like to give you what the number of the door outside no it's okay because now I am late with madam what's the name how 66 English 6622 what is this one good can you go take picture of this one take a picture it is the last one okay no open okay just wait okay let me can you read 6622 and after number sign okay from this door you cannot close okay must be press this one and go inside okay when you use this building when you go inside I will show you waiting I will show you when you go this side there is straight at last left last left name it Mona okay you remember the name okay Mona okay I am Abu Bakr her name Mona Bakr outside I will open this door to show you 1 minute no I'm late I will go to Musafa what he's doing so guys may pinikap akong matanda na
tawag dito, nagpatid dito sa ano. I will go. I wait. No, I'm late. I'm late. I'm late. No, I'm late. No. No, I'm late. I'm late. So guys, may pinik up ako na lalaki na matanda kasi nga alam mo yon, naghihintay ng ano siguro yung taxi or whatever. Ngayon guys, hindi ko alam kung bakit niya ano, kasi daw kung may pagkain daw akong kung may pagkain daw ako na tawag dito na ibibigay sa labas, dalhin ko daw sa kanila sa bahay nila. So binigay niya sa akin yung ano, yung tawag dito number ng gate. Okay? At pagkatapos binigay niya sa akin yung pangalan ng anak niya na kasama niya. And then I just feel creepy kasi nga gusto niya pa akong papasukin doon, maghatid ako ng magsusundo ako ng ano, ng Musafa, medyo matagal. So yun na guys, I will just erase ano niya na picture. Okay, malapit na ako mabunggo kaka-cellphone. So later na guys, kasi mamaya mapano tayo. So ayun, hindi ko pwedeng i-risk na wala, alam mo na yun, nakakakaba lang, nakafeel ako ng kaba nung gusto niya pa akong papasukin sa loob. So pagka mga ganon, anong sa akin, mga red flag na yun, kasi really don't know kung ano yung tao na yun. So I just help him na makauwi sa bahay nila. But the thing is, I'm in a hurry. I don't want to judge, but I already did. And yeah, that's all. It's a part of it's a part of, for me, what's happening is it kumbaga, kung ano yung nangyayari, kung ano yung sitwasyon na nangyayari na it's supposed to be happen. For me everything happens for a reason. And bali nilampasan ko na siya, but the thing is, matanda nakita ko and asking for a help. So yun, binalikan ko. So and for that, at least nakatulong tayo. And now I'm heading Musafa para sa second to the last pick up ko na estudyante. Mamaya na ulit tayo guys, see you later. So guys, tapos na tayo sa pagsundo. But now, ito kakarating ko lang bago pumapasok ng kwarto. Mag-plansya tayo ng aking damit so that mamaya tuloy-tuloy yung yung pahinga ko. Okay? Para may oras tayong makapag basta. Para may oras tayo na makapag tawag dito. May oras tayo na makatingin ng ating chart. So pag sa trabaho guys, tuloy-tuloy talaga ako. Ayoko yung pag may nakikita kong trabaho dito tapos babalikan ko. Pwede naman, depende. But for me, ito nakita ko na meron akong nakatenga. So tuloy-tuloy na natin. Siyempre, magpaplansya muna ako. So hanggang mamaya tatapusin natin tong
ating araw na productive. So, plancha muna ako. Mamaya uli. Hi guys! So, nandito na ako sa kwarto. Tapos, alam natin kasi sobrang lumi. So, bumili ako ng palitaw. Palitaw daw to. May nagtitinda sa school. Yan, bumili ako. Ito na ata yung lunch ko. So, gagawin natin ngayon, mag-check tayo ng chart. Kasi pahinga ko na. Depende na lang kung meron tumawag tapos may utos. Time check pa nga pala guys. 4:02 ng hapon dito sa UAE. So, ang gagawin natin, open natin yung hotspot sa phone ko. And then, open natin yung tablet. Ayan. So, jump in na tayo sa chart. So, guys, dito na tayo sa trading view. Akala ko kanina nakauna yung video ko pero hindi pa pala. Ito nga pala yung ating palito. Yan. Sarap. Ngayon, ito yung account history. Kung makikita nyo guys dito. Papakita ko sa inyo kung kailan ako nag-start dito. Makita mo dito. Ito yung mga pages. Tayo sa 5. Okay. So, 5 meron tayo ditong 2025 na to. By, okay. Tingnan natin sa tawag dito. For January. Ano, kung makikita nyo, January. Meron pa ako ng January. Nag-trade pa ako dito sa trading view. Makita nyo dyan. And, account history tayo. Ang balance ko dati is, kung makikita nyo dito guys, 2024. Ayan. Diba? So, nag-trade na ako nung mga panahon yan. Ito, January, hindi, September ata to. September 1? September 1 ata to. Ayan, October, November, and then December. Ito na siya. So, makikita natin dito yung sa PNL. Okay? Tingnan natin dito. Ito, tingnan yung mga trades ko dito. But this trades is TP and hindi siya manual close. Okay? Yeah, I think manual short yung iba. Ito close position, yan long position short. But yung actions niya ito. Makikita natin dito yung natin. Kung ilang units, alam mo yun, hindi ko pa rin naman kabisado yun. So ngayon, pupunta tayo sa ating chart. And I don't know what happened, kung ano ko nag-entry. Okay, but still bumaba na siya ng negative 22. Kanina kung nakita nyo negative 200, diba? So tingnan natin dito kung saan tayo pumasok. Field, wait lang, hindi natin makita. Ito, average field price is entry tayo dito 2932. So yung price ngayon is ito ata, I think itong red na to nasa 2932 na siya. Okay, pababa na. Nasa 2933 pa. So pababa pa lang, may negative 18 pa tayo, 17.
So, ito yung entry natin. Mali lang yung pagkalagay natin ng ating ito. So, ang entry niya is 3-2. So, nandito sa part na to. Okay, guys. Nandito sa part na yan. I-lock natin. I-lock natin para di magalaw. So, nandito yung entry niya. Makikita mo yung entry mo na nandyan talaga siya. So, mali lang yung natin dito sa ating itong features na to. Itong icon na box. Mali lang yung pagkakalagay. Kasi nga, hindi pa rin naman ako hindi ko pa rin siya kabisado kung paano gamitin mag-entry pagka once na kinuha mo na yan. The thing is natin yung line. Always show stats. So, yung lines natin, lagyan natin ng sobrang kapal. Natin white. Ayan. Okay. Or pink na lang. Yellow or orange na lang. Ito. Yan. And ayun. Yan tayo para kita. Okay. So, ito ang entry price. Okay, yung kulay dilaw na yan. Okay, hindi na natin gagalawin tong mga to. Okay. Mga ibang kulay. So, ito yung SL natin, yung kulay na gray. And then, this dark green is the TP. So, ngayon pupunta tayo ng So, as of now guys, nasa 30 minutes trade tayo dito. Yung sa roll, ito yun Yung sa roll, sa opening price, ayan. If the price go inside the value area, okay, inside the value area ng 2 beses na 2 consecutive candles, 30 minutes, and then it is possible na 70% or 80% ikukunin niya yung previous price inside the value area. Okay, so this time ito yung ginawa nating POC, point of control, kung saan mangyayari na dito sa part na to hindi na siya bumaba. Okay, ito yung may control dito sa part na to. Ito guys, sila yung may control dito sa New York session. Okay, New York session siya around what time? 11:30 p.m. Okay, what I mean is tingnan natin tong ayan, February 25 to February 18, Tuesday 25, 6:30 p.m. 6:30 p.m. I think 6:30 p.m. sa London New York session kasi palampas na siya. Okay guys, London session. Okay, ang London session nag-start dito sa 12 until 6:30 p.m. Ayan. Ngayon, gagawin natin, pupunta tayo ng magta-try tayong magda-trade sa BTC. Okay. 1 month. Okay. So, erase natin to. Ayun na. Nasa 30 minutes tayo. So, tingnan natin sa daily. Okay. Nasa daily na tayo. So, sa daily naman, okay, sa daily naman, we will put a box, okay, box sa
ating previous candle. Ayan, kita mo. Kita nyo. Wait lang kasi hindi pa siya mafocus. Ayan. Kinuha ko lahat ng box. So, ngayon, sakit natin ng konti. Okay. Ang gagawin natin dito, i-click natin tong ibak visibility. Yeah, okay. Wait lang. Ilagay natin to sa likod send back. Okay. So, ang gagawin natin, press natin yung red. Ayan. So, ang opening price niya is 95781. Okay? Ito yung opening price niya. Ayan. Pasel pala. Click natin uli yung ating click natin ulit itong candle. So, 95781. Okay, 95781. Okay. So, yun yung opening price niya sa taas. Mali tayo ng pagkalagay kanina. Okay. So, i-press naman natin uli yung candle. Ang close niya is 95607. Clone lang natin to. 95. Ito, 95. 96. 307. I think tama. Ay, hindi. Mali. So, close is 95781. Mali. 95607. Okay. $95607. So, ayun na guys. Okay. So, gagawin natin is papangalanan natin ito ng close. Closing price. Okay. So, ito naman sa taas, papangalan natin ng opening price. Okay. So, ilock lang natin para di na sila magalaw-galaw. Okay. So, ito na ang ating plot. Okay. So, ito naman, i-close natin to. Pangalan po na natin ng value area. Okay. Value area. Ayan. So, ngayon guys, gagawin natin, okay, dito sa day na to, pupunta tayo ng 4 hours. Top down analysis tayo. Okay. So, for me, ito yung value area niya, closing and opening price na. Punta tayo ng 4 hours. Okay. Pero sa 4 hours, makikita na natin dito yung kung saan yung market nag-open. Okay? So, from here, okay. So, iba kasi sa nauuna kasi sila eh. So, 19 to. Okay. Let's check this, anong tawag dito? 19. Ito, 19. So, I think, February 19, ito,
Tingnan niya yan. Pag ginalaw ko yung February 19, February 18. So, ito yung 19 niya na candle. Okay? Kita nyo? Wednesday 19. So, ganyan. Move natin to. Open natin. Move natin dito sa blue candle. Okay. So, ngayon, na-move na natin. Tawag dito. Ganun pa rin, guys. Yung ating hindi pala to yung ating is babaguhin natin kasi nga hindi siya as in accurate dun sa tawag dito previous niya. So ganun pa rin yung day niya ganun pa rin, makikita nyo hindi nagbago, minove lang natin kasi nga hindi accurate dun sa kung makikita natin dito 19 mayroon session. Okay, so yung opening price niya sa 4 hours is ito. Ayan. Okay. So, tingnan mo pag ginalaw ko dito, ang nakalagay is 18. So, pag nilagay ko naman dito, ito na yung 19. So, dito nag-start. Kasi guys, meron ng ilang oras to. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 candles simula dito sa oras na to. Ay, sa date na to. So, ngayon, gagawin natin, ito yung value area. Tingnan nyo Dito nag-open yung, dito nag-close yung price. And then, after that, tinap niya lang ng konti yung hindi siya lumabas sa closing price. And then yung opening price niya nandun. So, punta tayo ng 30 minutes. Let's check sa 30 minutes. Okay, sabi doon, wait for the 2 consecutive candle. Okay, 2 consecutive candles sa 30 minutes. So guys, kung makikita mo dito, pag open ng market, di ba? Makyat, galing siya dun sa tawag dito, dun sa 12 AM ata yun. And then, ayan yung opening price niya, ay yung closing price niya, di ba? So, pag opening price niya guys sa Tokyo session talaga yung mauna Tokyo session, okay, ang ginawa niya umakyat siya doon, hindi siya lumampas sa opening price, bumaba siya, okay, bumaba siya until dito sa previous, I think previous price before nag-close. Previous, yesterday price or the other candle. Ayan, kung makikita mo. So ngayon, dito tayo mag-base kasi dito nag-start yung Okay, makyat siya. So, ang gagawin natin, ito yung volume area, POC. So, kuha tayo ng they call this one. This is the POC. Okay, so let's name this POC. Okay, so this is the POC, point of control. And then kung makikita mo sa point of control, nag-retrace siya ng konti. Ayan, hindi na siya bumaba. Okay, nag-double tap siya. Galing siya doon sa opening price, bumaba lang siya dito. And then, sabi nga nila, 30 minutes. Ayan. But dito, there's a fake
fake reaction manggod. Closing price below, but 3 candles after this sa POC na to, point of control, hindi na siya bumaba. Umakyat na. Ayun na, kung makikita nyo. Hindi na siya bumaba. Hanggang doon lang siya sa closing price na yun. And then, hindi na siya bumaba. So, pa-practice natin to guys. Kung ano yung mga i-consider natin. Kasi, which is dito, makikita mo may point of control na naman sila dito. Ayan. Okay. So, yun guys. Yung sa gold, mas parang nakuha natin yung accurate na dito pagka, ano natin. Ba't ako may, ano dito? Okay. I-delete natin to. Okay. So, check natin yung ating ano. Ayan na siya. 65 ulit. So, hindi tayo magti-trade. Okay. Kasi titingnan natin yung ano ng market bukas. Okay, 6:30 or 5 pagkagising ko. But, yun nga, may tulog pa dito. But anyways, punta tayo ng ano, USDJPY. May trade din ata ako dito. Punta tayo ng 1 day. Ayan guys, tingnan nyo yung mga gawa ko dati. Ayan. Diba? Kung makikita nyo, meron akong ano, mga trades dati na pinag-aaralan ba? Yung, ang tawag dito? Nag-aaral na ako dati. So, lahat tinatry ko. Ayan. So, delete na natin to. Kasi, para mapag-aralan pa natin yung candle. I mean yung ating ano. Yan. So, yan muna. Buksan natin. So, ayun muna guys, yung ating trade ngayong araw. And little by little, step by step, we will follow the rules of the strategy that we are testing. So, see you later in my next video. Take care, God bless.